Habang ang isang Mia ay nakatayo sa ibabaw ng mga puno at tinitingnan ang paglusob ng kaaway. Ang isang warband ng mga orc at demonyo ay katatapos lang pumasok sa hangganan, na nagdulot ng sugat sa Lunar Aegis na naging sanhi ng pagyanig ng puno ng buhay. Sa pamamagitan ng pagguhit ng kanyang busog, tatlong kulay pilak na sinag ng liwanag ng buwan ang magandang sumayaw sa mga sanga bago mabilis na pinatay ang pinuno at pinalayas ang natitira sa gulo. Nang mawala na ang banta, ipinadala ng mga duwende ang enerhiya mula sa puno ng buhay upang ayusin ang sira at ibalik ang Aegis. Bumalik ang kapayapaan sa kagubatan at naging maayos ang lahat. Si Mia, na pagod na nakahiga sa mga puno, ay yumako sa responsibilidad na protektahan ang Moonlit Forest matapos matulog ang kanyang kapatid na si Estes upang mapanatili ang enerhiya ng Lunar Aegis. Sa simula, kakausapin ni Estes si Mia sa pamamagitan ng puno ng buhay, at sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito nalaman niya ang kapayapaan, kabutihan, at kadalisayan na inaasam ng kanyang kapatid. At sa kawalan ni Estes, binantayan ni Mia ang kagubatan ayon sa mga huling salitang binitawan niya. Habang nagpapahinga siya at ibinababa ang kanyang pana, napansin ni Mia na nasugatan niya ang kanyang kamay habang nakikipag-usap sa mga nanghihimasok. Sinimulan niyang alalahanin ang mga panahong nagsasanay siya ng archery habang ang kanyang kapatid ay nag-aaral sa malapit. Bilang isang medyo matigas ang ulo na bata, madalas na binabaril ni Mia ang kanyang busog na walang tigil na sinusubukang tumama sa isang dahon o sanga hanggang sa damyugo ang kanyang mga daliri. Ang kanyang kapatid na lalaki ay tumangala mula sa kanyang balumbon at, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ay ginagamot ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng mahika ng kagubatan. Kung gusto mo ng mga ganitong content, paki-like at follow muna ang aking page.